breaking news muna tayo mga kakwento. Hideyuki Ohashi, siya ang promoter at manager ni Naoya Inoue at sa ngayon ay sa wakas nagsalita na. Hindi napigilan ang sarili na ibinunyag ang dahilan kung bakit nga ba siya ay nagulat sa nangyari kay Inoue sa ginawang 5 days na super na intense pa na training. Sa isang news article ng Yahoo News Japan, dito ay binunyag na ang hard training na pinagdaanan ni Inoue ay mula ito sa pagsasanay na natutunan ni Ohashi noon sa Self-Defense Forces Physical Education School. Ginawa nila ito dahil ang target nila, kahit pa sobrang pagod na si Inoue ay magawa pa rin niya na magpakawala ng mga kombinasyon. Pero ibinunyag ni Ohashi na talagang first time pa niyang nakita sa mukha ni Inoue na talagang pagod na habang ginagawa ang 5 days intensive training. Pero ganyan daw talaga ang lactic acid training mga kakwento. Pero may magandang maidudulot naman ito sa isang atleta. Mga kakwento, kung inyong nasubaybayan ang ating mga nakaraan ng mga videos, siguro naman ay natandaan nyo pa na kasali sa ating kwentuhan doon ay ang hindi basta-basta na super intense training ng former undisputed world bantamweight champion na si Naoya Inoue. Tinawag ito na lactic acid resistance training. Doon ay ating napag-alaman na hindi basta-basta ang training na ito. Delikado ito na ensayo at dapat bago gawin ito ay magpapakonsulta muna sa doktor kung ang training na ito ay pwede ba sa isang atleta. Sa madaling salita, ang intensive training na ito ay para lamang ito sa mga hindi mahihinang nilalang. Kaya dapat natandaan na mga elite fighters lang ang pwedeng gumawa nito. Siguro naman mga kwento ay nagtataka kayo kung bakit nga ba naisipan ito ng Team Inoue. Well, ganito yan mga kwento. Kinakailangan na sa madaling panahon kasi itong si Inoue ay ma-develop na kagad ang kanyang mga muscle at tandaan na ang kanyang katawan. Kaya siguradong giyera ang sasalubungin ni Inoue kontra yan sa Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton at sa July 25 na po yan sa Ariake Arena sa bansang Japan. Samantala, muling magbabalik ang El Chacal Guillermo Rigundo kontra sa taga Puerto Rico na si Charlie Clemente Andino. Sila isa sa mga undercards sa Don King promoted pay-per-view main event ni Adrian Broner kontra yan kay Bill Hutchinson para sa 10 rounds welterweight clash ngayong Biyernes, June 9 sa Amerika, June 10 Sabado naman sa Pilipinas. Sila ni Rigundo at Clemente ay magbabakbakan sila sa loob ng 10 rounds para sa bantamweight division. Itong si Clemente mga kwento ay pinalit lamang ito sa kalaban ni Rigo na si Julian Evaristo Aristule ng bansang Argentina. Pero dahil nagkaroon ng problema sa visa kaya hindi siya makalaban. Kaya para hindi masayang ang paganda ni Rigo, ipinalit itong si Clemente na may malinis na professional record. Then meron siyang 12 wins, no loss at 5 knockouts. Habang ang 42 taong gulang na si Rigo naman ay may kartada na 21 wins, 3 losses at 14 knockouts. Mga kakwento, itong si Inoue ay kilala bilang isang halimaw sa boxing at sa mga buwis buhay na ginagawa niya ngayon bilang paghanda sa susunod niya na laban ay masasabi natin na ito pala ang kanyang pinagagawa sa likod ng kanyang bansag na halimaw. Napakadali lang sabihin na si Inoue ay talagang malakas at kaya niyang abutin ang kanyang pangarap kahit gaano man ito kataas. Pero ang napakahirap na gawin ay ang palaging pagpapaunlad sa likas na lakas at palaging mananatili sa tuktok o nasa taas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Laika Canasa, kay kakwentong Tam Off-Road, kay kakwentong Nerlon Sastrillas, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.